Okay. First, ako nga pala si Armando Nas, isang hotel worker sa bansang Israel. Sa naging experience ko sa Israel since na dumating ako doon, then from the start na nagsimula yung war ng October 7 until now, ito yung pinakamalala na naging experience ko kasi yung pagod, puyat, at saka nervyos sa bawat araw na pagsabog, hindi biro yung pagsabog kasi malalakas talaga. Nakakatrauma sa araw-araw. Kaya I decided na magparipat kasi hindi ko na rin sure yung kaligtasan ko doon. So, nag-request ako sa OWA, sa MWO na magparipat. So, binigyan naman nila ako ng pagkakataon makauwi ng Pilipinas. Any follow-up question po? I was working 2 years and 2 months as a hotel worker. Wait, it means, I mean sir, ilang years na kayo as OFW? Kabuuan na po in total? Combined? 6 years as a OFW. Sa loob po ng 6 years, ito na yung pinakagrabe na naging Pinakagrabe ito, experience sir. Pinakagrabe na na-experience ko na hidwaan ng dalawang bansa. Okay. Sir, doon sa part ng experience ninyo, nandun kayo sa shelter, can you describe kung ano yung sitwasyon ng ating mga kababayang OFW? Marami sa kanila na yung nanginginig, na natakot. Kasi lahat naman natakot sila sa kanilang kaligtasan. Pero sa mga kasamahan ko na OFW sa Israel, marami sa kanila na gusto nang umuwi talaga. Gusto na nila magparipat. Pero ang iniisip din nila, ano yung magiging buhay nila pagdating dito. Para sa kanila, sinasabi nila sa akin na parang hindi sapat yung ibibigay ng government para sa kanila, panimula. So, nagtitiis sila na mag-stay doon kahit wala silang mga trabaho until now. Sir, good evening po. Paulo po from Billionaire News Channel. Sir, yung 2 years, I believe kasama mo ang family mo ngayon, ano? So, what was like the tipping point? Ano yung eksaktong moment dun sa gera? Kasi sabi mo from October 7 up until now, ngayon ka lang nag-decide umuwi. Is it yung nangyari nung June 13 mismo talaga na parang napasabi ka, wait lang, teka muna, I need to go home with my family? Mas marami kasi yung pinapalipad nilang mga missiles bago yung October 7. Ngayon, mas marami talaga araw-araw. Sa loob ng isang araw, 5 alarms, 4 alarms, ano na yun. Kahimbingan ng tulog mo, mag-a-alarm, bababa ka na naman, pusakit ka na naman. Pag ikaw na nakatira sa 7th floor, bababa ka to shelter. So, pagod at puyat ang kalaban mo sa araw-araw. Ngayon, sir, nakauwi na kayo. Of course, pahinga mo ng konti. What do you intend to do, sir, dito sa Pilipinas? Will you stay here for good or are you also considering going back? Kung hindi man sa Middle East, sa ibang bansa, sir? I'm not decided yet sa ganyang situation pero gusto ko pa rin umalis. Pero sa ibang bansa naman siguro. Anong feeling, sir, na kahit last na lang from my end, kahit paano, kompleto, safe, ligtas ang buong pamilya? Kamusta ang, nakauwi kayo ng kahit paano okay, sir? Yung pakiramdam na, nga pala, maraming salamat sa ating mahal na Pangulo, lalo na sa DFA, and also kay DMW Secretary Hans Kakdak and ASEC Benny Legaspi. And also sa embassy ng Israel at Jordan na tumutok talaga sa amin na hanggang sa makatawid kami ng Jordan hindi kami pinabayaan. Hanggang sa accommodation, hanggang sa makarating kami ito. From day 1, talagang inalagaan nila kami. At hindi iniinda ni sekretary yung kanyang puya, talagang nakabantay siya sa amin every hour. Maraming salamat po sa inyo lahat. Sir, magandang gabi. Isaiah Merapuentes ng PTV4. Sir, pakititali naman sa amin, sir, kung mula sa habang nandun pa kayo sa Israel, paano kayo inalagaan ng gobyerno ng pamahalaan ng Pilipinas? From food,
sa hotel, accommodation, sa pagtatanong nila, transportation, pagtatanong nila sa amin kung may mga nararamdaman kami, kung anong gusto namin, kung ano ba yung nararamdaman namin. Paulit-ulit nilang binabanggit sa amin yon na pinapaalalahanan kami. Kung may problema kami, magsabi lang sa kanila. Sir, yung mga ibibigay nilang livelihood assistance, yung 150,000, para sa inyo, sir, magiging sapat ba ito? Para sa akin, magiging sapat yon sa panimula. Depende yung kung paano natin gagamitin yung ibinigay ng gobyerno. May question po ako kay ate. Ma'am, since nung nalaman natin na nagkaroon ng gulo sa pagitan ng Israel at Iran, andun nga po yung asawa po ba? Tama. Asawa po kayo ni sir? Partner niya po. Okay, partner. As a partner po, ano po yung naging pakiramdam nyo since nung nalaman natin na may kaguluhan sa ibang bansa? Siyempre po, unang-una po, nag-aalala. Natatakot para sa safety po niya. Normal naman siguro po yung pakiramdam na yon bilang isang mahal sa buhay mo na nandun po sa gitna ng lugar na meron pong digmaan. Okay po. Meron pa pong gusto magtanong. Okay. Maraming salamat po sa pagpapaunlak sa aming invitation.